Hi guys! Welcome back to our channel, Work at Home by Vame. And in this video, pag-uusapan natin ang 5 tips on how to become a virtual assistant. By the way, my name is Mark Sanchez and I'm the media buyer here in Vame, Philippines. Nandito ako para i-share sa inyo yung mga experience ko kung paano ako nagsimula sa virtual assistant. And I'm going to share that tip to you para maging successful virtual assistant ka din someday. Okay? So first of all, pag-uusapan muna natin kung ano ba yung virtual assistant. Kung magkano ba yung kitaan ng virtual assistant, and kung ano ba talaga yung trabaho na ginagawa ng isang virtual assistant. So ano nga ba yung virtual assistant? So from the word itself, virtual assistant. Na-assist natin yung mga may business or yung client natin na nag-start up pa lang ng gumawa ng company nila. Nag-offer tayo ng skills or service natin, and with that, binabayaran nila tayo. Pero ang kaibahan lang nito, this is a remote work. Pag sinabing remote work, kahit nasan tayo, kahit anong oras, ay magagawa natin yung trabaho as long na hawak natin yung laptop natin. So marami nagtatanong sa akin, magkano ba talaga yung kitaan ng isang virtual assistant? And in this video, I'm going to share with you and sasabihin ko kung yung magkano yung possible na pwede mong kitain as a virtual assistant. And nung nag-start ako way back 2020, ang range ko na nun is nasa $400. So that is around 20,000 pesos at that time. And as the time goes by, lumaki yung income ko. Kung sasabihin ko naman yung possible na pwede mong kitain is unlimited. Kasi as long na masipag ka maghanap ng client, as long na maganda yung pinapakita mong performance, ibibigay sa'yo ng client mo yung rate or yung gusto mo na income. And masasabi ko na napakasarap sa feeling na habang nasa bahay ka lang is kumikita ka ng pera. So, nasa sipag yan. Pero, syempre, kailangan alam mo din yung ginagawa mong skills. Alam mo din yung binibigay mo na offer, na skills sa client mo. So, as a virtual assistant, marami tayong pwedeng i-offer na skills. Pwede tayong mag-offer ng skills natin sa pag-media buy. Like, magraran tayo ng ads para sa clients natin. Pwede naman tayong maging social media manager. Tayo yung hahawak ng accounts nila sa IG, sa Facebook, and etc. Pwede rin naman tayo maging accountant. Tayo maghahawak ng mga assets and liabilities nila. Pwede rin tayo maging client relationship manager. Yung tayo mismo yung makikipag-usap kay clients to clients. So, parang secretary. And marami pang pwedeng maging i-offer na skills or work as a virtual assistant. Pero ngayon, ituturo ko muna yung 5 tips on how to become a virtual assistant. And in this way, sa mga tips na ituturo ko or i-share ko sa inyo, makakapag-start na kayo kung paano kayo maging isang virtual assistant. Sa video na to, ituturo ko sa inyo yung 5 tips on how to become a virtual assistant. Ito yung mga naging experience ko nung nag-start pa lang ako as a VA. So guys, these are the 5 tips on how to become a virtual assistant. Ang tip number 1 to sa inyo ay start now. Guys, you need to start now. Dahil kung hindi mo sisimulan, kailan mo sisimulan? Bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, or sa next year. And believe me, kapag ginawa mo yon, hindi ka magiging virtual assistant. What you are going to do is, kuhanin mo yung ball pen and your notebook or yung papel mo, ilista mo dun yung goal mo. Gawin mong hobby yung paggawa ng to-do list. So, unahin mo sa mag-aral ka ng skills, paggawa ng resume. That is my tip number 1. So guys, my tip number 2 is equipment. So if you wanna become a virtual assistant, kailangan meron ka ng mga equipments na to. So ano ba yung mga equipments na to na kailangan natin? Number 1 is laptop or desktop
with camera. So, kailangan meron tayong laptop na gagamitin kung sisimula pa lang tayong maging virtual assistant. So, kailangan sa specs ng laptop, at least 4 gig pataas para hindi mabagal yung process ng ating work, no? Ng task natin, yung paggawa natin ng task, hindi bumagal. And napakalaking factor kapag mabilis yung laptop mo, mas mabilis ka rin matatapos sa trabaho. Pero if magsisimula pa lang tayo, kailangan din natin ng laptop or desktop with camera kasi gagamitin natin ito sa paggawa ng resume, paggawa ng portfolio, pag-a-apply, pag-aaral ng skills. And nasabi ko na kailangan may camera kasi kapag nag-i-interview na tayo or nag-a-apply na tayo tapos nakatanggap tayo ng interview kay client, kailangan unang pagkikita pa lang natin is mapawaw muna si client, no? So, yun yung unang kailangan natin. Laptop or desktop with camera. Pangalawang equipment na kailangan natin is the internet. So, bakit? Kailangan natin may internet kasi hindi tayo makakatrabaho kung walang internet. Kasi we are remote job or remote work, meaning na yung client natin ay through online lang. So, kailangan natin ng internet then sa pag nag-apply na tayo. So, number 2 is internet. With regards naman sa internet speed, I suggest na at least 20 Mbps pataas. Kasi may mga client na naghahanap ng mas mataas na internet, no? So, kapag mag-apply, plus points mo na yon kasi mabilis yung internet mo. And sa panahon ngayon, hindi na problema yung internet kasi may phone ka, pwede ka mag-hotspot, pwede kang gumamit ng data. So, yun yung kailangan or sinasuggest ko na speed. At least 20 Mbps pataas. And the third one is headset. Kailangan natin ng headset para clear yung dating natin kay client kapag nag-i-interview tayo. And kapag nag-start naman tayo ng job as a virtual assistant, kailangan din natin ng headset para mas malinaw yung pakikipag-usap natin between sa ating mga clients. So, number 1 is laptop or desktop with camera. Second thing is internet. Then, pangatlo is headset. And kapag along the way, makakapag-invest na rin kayo ng mga gamit na kakailanganin pa ng virtual assistant. Pero as of the moment na nag-i-start ka pa lang or gusto mo lang maging virtual assistant sa ngayon, yun yung tatlong kailangan at importante na meron dapat tayo. Okay? So guys, nandito na tayo sa ating tip number 3. And in this tip, talagang ito yung naging foundation ko nung nag-start pa lang ako mag-virtual assistant. And that tip number 3 is invest in your skills. So nung nag-start pa lang ako mag-virtual assistant, talagang nag-i-invest ako ng time, ng effort, kahit money nag-i-invest ako sa mga coaches na nagbibigay ng mga courses. Bumibili ako nun. And sa time, talagang almost sa isang araw, almost 12 hours ako nanonood ng YouTube para lang matuto mas maging isang virtual assistant. And until now, hindi ko pinagsisisihan yon kasi nagagamit ko yung pinag-aralan ko hanggang ngayon. And guys, take note, hindi na yan makukuha ng iba sa inyo. So, yung skills nyo na natutunan, na in-invest nyo sa sarili nyo is sa inyo na yan habang buhay. Okay? And here in VAIM Philippines, nag-offer kami ng free courses or ng free tutorial on how to become a virtual assistant. I-like nyo lang yung aming Facebook page, VAIM Philippines, and makikita nyo doon yung mga course na ino-offer namin. And dito sa YouTube channel natin, Work at Home by VAIM, nag-offer na rin kami ng mga free courses para makatulong kami sa mga aspiring VAs out there. Okay? So my tip number 4 is create resume. So nung nag-i-start pa lang ako as a virtual assistant, talagang gumawa ako ng magandang resume. Yun talagang unang tingin pa lang ni client is mapapawaw na. So dun sa resume ko nakalagay dun yung mga skills na talagang pinag-aralan ko. Nilagay ko lahat ng background ko,
yung knowledge din, nilagay ko doon. Lahat ng pwede nating ilagay sa ating resume as long na makakaganda sa ating background ay maganda natin ilagay natin doon. So, sa panahon ngayon, napakadali na lang gumawa ng resume. Nandiyan na yung mga AI tools na kagaya ng Canva and ChatGPT. And ang sinasuggest ko lang kapag gagawa tayo ng resume, gawin nating powerful na sa unang tingin pa lang ni client is mapapawaw na siya. And kapag mapawaw natin, mas mataas yung rate natin na matanggap. So, create your own resume. So, the last tip that I am going to share with you guys is our tip number 5, and that is prepare yourself. So, guys, if papasukin mo yung career na to, you need to prepare yourself mentally, emotionally, and physically. So, unahin natin yung physically. Siyempre, nandyan yung mag-aaral ka. Google ka ng iyong time. Nung time ko, almost 12 hours a day nga ako nag-aaral. So, nakakapagod. So, you need to prepare yourself. Kumain ka ng tama, exercise, and matulog ng 8 hours a day. Then, emotionally, syempre, nandyan yung rejection, nandyan yung pinapaasa ka. So, you need to prepare yourself. Syempre, hindi naman sa unang, or pwede naman mangyari, but bibihira yung unang apply mo pa lang is matanggap ka na agad. So, you need to prepare yourself sa rejection. Nung nag-apply ako as a virtual assistant, talagang sa isang araw, 10 beses ako nagpapasa ng aking resume, and 10 na yun, minsan isa, dalawa lang yung magtatawag sa akin for interview, and sa interview pa na yun, bumabagsak ako. Pero ginamit ko yung mga pagkakamali ko na yun or yung mga failure ko na yun, kasi kapag sa susunod na interview, prepared na ako. Alam ko na yung sasabihin ko, alam ko na yung isasagot ko, and I think na kailangan natin ma-experience yung ganun para mas maging malakas or strong tayo in the next interview na may experience natin. So, with that, kailangan natin i-prepare yourself natin, mas magiging marunong, matatag na tayo, no? So, emotionally, kailangan nating i-prepare yung sarili natin. And then, mentally, syempre, nag-aaral nga tayo. And sa school nga, kapag nagre-review tayo, di ba? Nakakapagod, nakaka-drain yung mag-review ka. And if mag-invest ka ng skills mo, so, ganun din, nakakapagod. Pero, isa lang yung masasabi ko na kapag nagkaroon ka ng first client mo is masasabi mo sa sarili mo na very fulfilling. Napakasarap sa feeling ng lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng ininvest mo ng oras na pinagpaguran mo is makikita mo is magbubunga. So, ang kailangan lang natin gawin is prepare natin yung sarili natin sa mga ganun. So that is my 5 tips on how to become a virtual assistant. So I hope marami kayong natutunan, and marami pa tayong videos na kailangan nyo abangan kasi magbibigay kami ng mga free tutorials on how to become a virtual assistant. Just like and follow yung Facebook page namin, Vame Philippines, and subscribe na rin kayo dito sa aming channel, Work at Home by Vame, para sa mas marami pang video na pwede nyo magamit as a virtual assistant. Thank you. Thank you, guys.